ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS sa Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station. Kaya naman po dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya inaanyayahan po namin kayo maging bahagi ng ating radio ministry sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code ng ating GCash o bank account para po sa inyong mga donasyon. And also, please send us a message para naman ma-acknowledge po namin ang inyong mga donasyon. Maraming salamat po sa inyong partnership and God bless. Ayan, God bless po sa lahat. Ayan, Ate Love, mga ka-Family Matters. Sa bawat pagkasamang mag-asawa, hindi maiwasan ang mga unos ng buhay. May mga araw na puno ng saya. Ngunit may mga panahon ding tila sabay ninyong nilalakbay ang bagyo ng problema tulad ng financial man, emotional, o relasyon. Ngunit alam nyo ba, mga ka-Family Matters, na sa likod ng bawat pagsubok ay may pagkakataong patatagin ang pag-ibig. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa dami ng masasayang sandali, kundi sa tibay ninyo sa panahon ng luha at laban. Kaya sa segment na ito ay pag-uusapan natin ang pag-ibig na matatag sa panahon ng pagsubok. Kaya naman, inanyahan ko po kayong sumali. Isali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Or mag-comment po kayo sa aming FB page. I-click nyo lang ang 1116 DXAS, your community radio. Ayan, ako, napaka-interesting at napakaganda ng ating topic, no, Kuya Jerry. Parang parang nagiging continuation siya sa mga previous topics natin, no, about sa pag-ibig na di nayayanig. Oo. No? And then meron ding pag-ibig na yung last week na pag-ibig natin. Tungkol yun sa baha, Ate Tungkol Love. yun sa baha, no? And then ngayon naman pag-uusapan natin ang pag-ibig na matatag. Oo. Oo, matatag ang ating pag-ibig. Ika nga sabi dito, pag-ibig na matatag sa panahon ng pagsubok. Oo. Diba? Ang ganda din. Oo. At alam ko nga, na-challenge din na makinig ang ating mga ka-family matters ngayon, lalong-lalo na sa ating mga couples natin. Pag-uusapan po natin ang napakahalagang topic, no, na dapat maging matatag ang ating mga pag-ibig sa panahon ng pagsubok. Alam po natin, no, na Kuya Jerry, na nasusubukan talaga ang ating buhay mag-asawa. Oo. Kaya, paano ba natin ito hinaharap or gaano ba tayo katatag, no, pagdating sa buhay mag-asawa? So, ikwento po natin ito, no? Maaari tayong mag-share sa ating kwento ng buhay, no, na maaari nating i-share sa kanila para din ma-encourage yung iba na paano ba nila hinandle or how did you handle yung pag-ibig na matatag, no, sa panahon ng pagsubok. Tulad ng punong, sabi pa dito, tulad ng punong malalim ang ugat. Hindi basta natitinag kahit hampasin ng malakas na hangin. Oo, yan. Yan ay magandang illustration, Ate Love. Yes. Na nakikita talaga natin kapag ang puno ay nakabaon talaga yung ugat niya sa ilalim.
pag siya ay itetest ng malakas na hangin. Oo, totoo yan. Mm. Gaya din ito ng buhay mag-asawa. Sa bawat unos ng buhay, lumalabas ang tunay na tibay ng pagmamahalan. Hindi ito nasusukat sa saya o ginhawa, no? Kasi parang, okay yung relationship namin ngayon kasi nasa ginhawa kami, nasa Oo. masaya kami. Kundi, nasusukat ito sa kakayahang manatiling magkasama kahit mahirap, no? Kahit masakit, Oo. alam mo yung kahit may luha, no? Ang matatag na pag-ibig ay marunong umunawa, magpatawad at lumaban, hindi laban sa isa't isa. Kasi sa mga previous topics natin, alam natin na hindi kalaban natin ang ating mga asawa. Oo. No, they're not our real enemies, kundi magkasama laban sa problema. Yes. Kaya naman Ate Love, no, sa una nating segment na ito, ay ito ay tungkol sa kwento ng buhay. Marami po tayong mga kilala na mga tao. Kahit ng ating mga parents, mga close friends, Yes. yung mga mentor natin noon, mga ninong at Yes. ninang, na nakikita natin kung ano ang kwento ng pag-ibig nila sa kanilang buhay mag-asawa. Kaya po mga kapatid, may kilala ba kayong mag-asawang hindi asawang kahit anong unos ay di mati or di natinag? May mga kwento talaga ng pag-ibig na pinatatag ng panahon. Yes, oo, totoo yan, Kuya Jerry, no? Kagaya ng mga kakilala nating mga mentor, and may mga pastor din tayo mga nakikilala. Oo, No, yung In fact, ngayon nga, no, may pastor tayo na naka-communicate Oo. na naging ano din natin, naging guest natin, and then na sila umaharap ngayon sa unos ng kanilang buhay. Yes. Natetest yung ano nila ngayon, yung faith nila sa Panginoon ngayon, no, na yun na nga, no, yung kapatid nila, no, na nasa hindi magandang kondisyon. But ayan, silang dalawa, they're still standing strong, no, na makikita talaga natin na magkasama pa rin sila kahit sa ganung unos ng kanilang buhay. Yes. Nagsimula silang, ito yung mga usually na mga stories, no, like nagsimula sa walang-wala, pero magkasamang hinarap ang hirap. Nung mawalan sila ng pinansyal, no, baon sila sa utang, pero hindi siya iniwan ng kanyang misis. Oo. Yung mga ganong May scenario. mga gandang mga Yes, story. kundi mas lalo silang nagkaintindihan at nagtiwala sa Diyos. Alam mo yung mga ganong klaseng mga stories, Kuya Jerry, no? Those are encouraging stories na pwede nating gawing ehemplo, Oo, gawing inspirasyon. inspirasyon sa ating buhay mag-asawa. Alala ko tuloy, Ate Love, may kilala akong pastor. Sa iba nila yung nagsisimula silang mag-asawa tapos pareho sila ay pastor and pastora. Yung nakatira sila Ate Love, yung pastor personage, yung walang-wala talaga. Yung ang upuan nila maliit lang, lamesa maliit lang. Pero nung panahon na yon, ginawa nilang inspirasyon ng Diyos kasama ang kailang maliit na bata. Alam mo ba, Ate Love, ito yung mga magandang kwento ng buhay sa buhay mag-asawa. O kaya nga, sa atin, mga ka-family matters, no? Kung kayo po ay bagong kasal, nasa kagalgitnaan kayo, I'm sure marami po kayong maibahagi o marami kayong kwento paano nyo nalagpasan na patuloy din kayong kanang lumalaban sa hirap at ginhawa para matest na kayo ay patuloy na kanabang naningkamot mo para maliguon mo sa inyong kinabuhing magpiayon. Yes, totoo yan. Kaya napakalaga na magpakatatag talaga tayo. Alam mo yung dapat kasi matatag ang pundasyon natin kasi kapag ka may mga problema, you don't easily give up. Yes. Yun ang ating mga isa din sa mga pag-uusapan natin, no, tungkol sa kwento ng buhay at kwento ng pag-ibig. Marami tayong nalalaman, marami tayong nakikilala, and encouragement natin sa ating mga tagapakinig na pakinggan talaga natin and learn from them. Ayan, sabi ng nabasa natin kanina, Ate Love, sa ating Bible verse, ang sabi sa book of Ecclesiastes chapter 4 verse 9 hanggang 10, two are better than one because they have a good return their labor. If either of them falls down, one can help the other up. Ganyan dapat ang mag-asawa. Nagtutulungan, hindi nag-iiwanan. Yes. Yun bang, ay bahala na kadiha, kay kanang
ako, igura magyud ko mag-provide og kwarta. Igura ko magtrabaho, ikaw ni bahala na. Parehara gyapon na ba namong gud ko kanang nailahan ba Kuya Jerry na kana bang ginatagaan lang siya budget no sa iyahang bana kay kanang nagtrabaho iyang bana, and then only to think na parang yung kinukwentahan siya kanang ginakwentahan gani siya nga ngano wala na may nabilin, di ba naghatag man kog 5,000 sa isa ka bulan ha, 5,000 para sa grocery, para sa ngano wala na may nabilin. Yung mga ganun, alam mo yung hindi po talaga madali ang magba-budget as a wife, lalong-lalo na kung may mga anak kayo. Yes. No, hindi madali. Mahirap ang mag-budget. Yun bang, ay naku, bahala na ka mangitag pamaagi diha. Meron akong kakilala niyan, no, na sinabihan siya ng kanyang husband, ay bahala na ka mag-diskarte diha. Bahala na ka mangitag pamaagi nga makakwarta ka diha, basta kay mura na ako ma-provide sa imuha. So parang, ang saklap at ang sakit naman din na pakinggan nung ganun. Hirap talaga, Tila. Kaya naman, no, huwag nating hayaan na ang isa lang ay pabayaan natin. Dapat magtutulungan talaga. Yes, dapat talaga magkasama sa panahon ng baha. Yun yung napag-usapan natin last week. Dapat magkasama talaga. Kahit na ano yung mga mangyayari, no? Alam mo yung, ang trabaho kasi ng Mrs. Kuya Jerry, lalong-lalo na pag may mga anak, hindi din po madali. No, yung Talaga. naiiwan sa Totoo. bahay, nagluluto. Alam mo yung si Mrs. yung gumigising ng maaga. No? May napanood ako sa social media, kani-kanina lang Kuya Jerry. Ang sabi pa niya, pinagbakasyon daw niya yung wife niya. Oo. No, pinabakasyon niya tapos pinasama niya sa friends niya. And then sabi niya, ako muna maiwan sa bahay, sabi ng mister. Ako muna maiwan sa bahay kasi nag-file din siya ng leave, no, para magkaroon din ng me time ang kanyang wife. Doon talaga niya naranasan, ako ang hirap pala maging wife. Yun bang gigising ka ng maaga para maghahanda ka ng pagkain para sa mga anak mo kasi alam mo yung maaga silang pupunta ng school, ihahatid sila, pagkatapos niyan uuwi ng bahay, maglilinis, linis, luto na naman, yung mga ganon, di ba? Alam mo yung hindi madali, maglalaba pa, hindi madali yung trabaho po ng isang misis, no? Nako, kaya dapat talaga ay magkasama kayong dalawa. Yan. Ang pangalawa natin pag-usapan natin lang, ito naman yung aral ng buhay sa Biblia. Yung Yes. may connect ba natin yung buhay natin sa Biblia? Yes, totoo yan. Sa mga mag-asawa, hindi talaga maiiwasan ang tampuhan. Totoo yan, Tilab. Hindi talaga maiiwasan ang tampuhan. Hindi kaunawaan o problema sa pera. Pero tandaan natin, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang puro saya Yes. at pagtitiis. Ito ay dapat ang pag-unawa at pagpapatawan. Totoo. Kung titingnan po natin sa unang Corinthians chapter 13 verse 7, sinasabi, love bears all things, believe all things, hopes all things, endures all things. Ang pag-ibig ay hindi sumusuko kapag si Kristo ang sentro ng inyong relasyon. Kahit anong bagyo, hindi kayo guguho. Ayan, yan ang dapat nating tandaan. Yung sinabi ni Apostol Pablo sa 13:7, yung love bears all things. Yes. Dapat andyan yung pag-iintindi. Believe all things. Yes. Dapat matutunan mo na ang lahat ng gawain ni Mrs. meron talagang, sabi natin, ay hindi yan basta-basta. Kumbaga ay karamihan, majority talaga. Sabihin natin Love, karamihan sa mga asawang babae, sila ang nag-aalaga sa mga anak. Huwag nating isipin kayong mga lalaki, ay madali lang man ang kanilang trabaho. Huwag nating isipin na madali lang. Yes. Hindi yan basta-basta. Dapat meron tayong pag-unawa, no? Dapat meron tayong hopes all things na lahat ng mga problema, lahat ng mga bagyo, lahat ng mga kalungkutan, tanabang mga problema sa kinabuhi, imuhuna-hunaon nga kana na siya katapusan. Dili na permanente sa inyo ha. Yes. Okay na, importante yun nga, magkapit-bising talaga ang isa't isa. Yes. No. Napakahalaga na. Alam din natin na ano yung mga aral sa buhay na ating mga matutunan. Kasi ito yung nagtuturo, no, sa lalong-lalo na sa buhay mag-asawa. Ito yung nagtuturo na ang tunay na tagumpay ng pagsasama, no, ay nakaugat sa pag-ibig, pagtitiis at pananampalataya sa Diyos. Kaya sa bawat mag-asawa, talagang hindi naiiwasan to lumarating ang mga panahon ng hindi pagkakaunawaan, Kuya Jerry. May mga conflict.
no, may mga pagod na nararamdaman o may mga problema talaga Mm. na kinakaharap. Ngunit ang mga pagsubok na ito ay hindi dahilan para maghiwalay. Oo. Don't make it an option. Yes. Wag din yan siya isali sa option ng paghihiwalay. Mm. No, kundi paalala na kailangang magtulungan at magkasama or Yes. magpalakasan, Mm. no? Yun bang encourage each other, build each other up. Mm. Yun ang dapat gawin sa mga buhay mag-asawa. Hindi ka nag-aasawa para may helper ka sa bahay. Mm. No, hindi ka nag-aasawa para may magpo-provide sa mga needs mo. Mm. You have to think na nag-aasawa ka para may kasama ka, may katuwang ka sa buhay, that you don't need to face that challenge alone. Mm. No, that may kasama ka, may katuwang ka. Ang matatag na relasyon ay hindi perpekto, which is Yeah. true, no? Kundi pinaglalaanan ng oras, dasal at pangunawa, Mm. no? And then when it Yes. comes sa aral naman ng Biblia, may ko-connect natin to sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10, which is our Bible verse kanina. Nasabi dito, mas mabuti ang dalawa kaysa sa isa. Kapag nadapa ang isa, matutulungan siya ng kasama niya. Ito ay paalala na ang mag-asawa ay ibinigkis, or yun bang Ikiusap mo. nagkaiusa mo, nagkaisa kayo ng Diyos upang magdamayan sa hirap at ginhawa. Mm. Hindi mag-iwanan. Mm. No, na kapag ka-bored ka, iwan mo yung asawa mo. Hindi kaya, para napapagod ka na, hindi mo na naiintindihan si Mrs., hindi mo na naiintindihan si Mr., ayaw mo na. Yung sa panahon at nilab na parang di mo na kaya yung mga pagsubok sa buhay. Yes. So nakita mo ay hindi na siya magagamit kasi may nabang mo ng baldado. Yes. May natabo sa yaha. O di pa nga tayong imunong biyaan. So Yes. dili na siyang option. Yes, hindi talaga. Yun bang totoo yan, Kuya Jerry. May mga cases na ganyan na siguro na aksidente, Mm. na baldado, Mm. no, or nagtasakit na baldado. Ano yung gawin mo? Iiwan mo ba? Or isasauli mo ba sa parents niya? Mm. Or aalagaan mo kasi yun yung pangako niya sa isa't isa? Yes. No? Wala pong iwanan. Ang buhay mag-asawa ay isang paglalakbay kasama ang Diyos, no? Hindi ito paligsahan. It's not a contest, Mm. kundi ito ay pagtutulungan. Kapag ang pag-ibig ay itinatag sa pananampalataya, walang unos na hindi kayang lampasan. Ayan. Napakaganda at love. Oo. At dito na tayo sa pangatlo, yung mga practical tips Yes. for couples. Alam naman natin, marami po tayong mga tips ngayong umaga. Ito ay 5 at love ang dapat nating pag-usapan. Ang unang-una, narito ang ilang tips para manatiling matatag ang Yes. relasyon. Kasi napakahalaga ha, ito Kuya Jerry ha, hindi naman no, itong mga tips na to, marami pa kasi talaga no. Oo. Ito, 5 lang to sa marami pang tips na maaari nating i-apply. Mm. Napakahalaga talaga po na mapakinggan natin to Mm. para mai-apply din natin somehow sa Yes. ating buhay mag-asawa. Hindi man natin agad-agad mai-apply or yun bang dapat gawin agad. Pero alam mo yung it's a process. Gawin natin siyang proseso talaga. Yes. Para maging maipakita nyo talaga, yun bang hindi lang not for show off. Yun Yes. bang para dito atik-atik lang nga gibuhat ninyo na, pero gawin nating genuine Mm. ito. Yes. Ayan, handa na ba kayo? Handa ka na ba, Ate Love? Sa ating mga ilang tips para manatiling matatag ang relasyon. Una, ito yung maglaan ng oras sa isa't isa kahit gaano ka ka-busy. Totoo. Sometimes, in-excuse natin na, ay, wala, busy kasi ako. So, sabi dito, maglaan talaga ng oras. Alam naman natin sa dami ng ating ginagawa sa trabaho, no? Sa bahay, at responsibilidad minsan, nakalimutan natin ang maglaan ng oras sa ating asawa. Yes. Pero tandaan, time is love. Mm-mm. No, time is love. Kahit 15 minuto lang na magkwentuhan bago matulog, kumain ng magkasabay, o manood ng TV ng magkahawak ang kamay. Yes, alam mo, napakalungkot na may mga pangyayari na ngayon na hindi na talaga yan nangyayari ngayon. Oo. Number 1, nang dahil sa mga online games, Mm. no, yung mga ganyang bagay, wala nang Yeah. panahon na makipag-usap ka sa iyong partner. And then second, maraming ginagawa. Mm. May iba kasi na mga natin, no, mga
pagkilala natin na nasa work from home. And then, napakalungkot na kahit na nasa bahay na lang nga kayo, ang hirap nyo pang mag-usap. Oo, No? diba? Yun bang ang hirap maglaan ng panahon. Oo. And then, yung isa, gusto niya na, pakinggan mo muna ako, wag mo na yan, ako muna pakinggan mo. And then, napakalungkot isipin na, wala, doon lang pa rin, tutok na tutok talaga, babad na babad. Oo. Kaya na, 15 minuto lang ang pinakamaliit na hinihingi sa ating tips at love. Say pa nga dito na ang oras na ibinigay mo ay mensaheng nagsasabing mahalaga ka sa akin kahit Yes. gaano ako kaabala. Yes, totoo yan. Totoo yan, Kuya Jerry. Yun yung sign na, kanang kumbaga ba, bisag ka na lang nga oras bitaw, yung mga bisag 15 minutes lang, no? Kada ba maglaan kag time nga mangutana ka, mangumusta ka sa imong partner, or di kaya kung naay gusto istoryahan mo nang sometimes no ma-notice nato nga ma-discourage na lang ang atong partner og makipagstorya. Kay nga naman nagpapakita ka kasi na hindi ka interesadong makinig. Oo. Yun bang magpakita ka na interesado ka, give your full attention. Ito talaga inuulit natin sa Family Matters. Ibigay mo yung full attention mo kapag ka nakikipag-usap sa iyo ang partner mo. Oo. Huwag ka maghawak ng phone, huwag ka maghawak ng kahit ano. Give your full attention kasi how will you understand your partner? Paano mo mararamdaman yung nararamdaman niya kung hindi ka nakikinig? Oo. Kung nakikinig ka man, oo, tumitingin ka sa phone mo, nung mahawak ka ng gadget mo, pero hindi ka naman nakikinig sa kanya. Ayun bang sinasabi mo, nakikinig ako, namiloman ko, sige, istorya lang. It's not listening. Oo. Hindi talaga yan listening. Kaya maglaan talaga ng panahon. Do not, ayaw pag-excuse nga busy ka. Kaya walay busy nga tao yun pag abot sa pamilya. Oo, yan. Kahit 5 minuto lang po, gawin po natin. Yun po ang ating una. Ang pangalawa po, para na-connect po na mo at Love, no? Ito ang number 1 nga, matutong makinig, hindi lang magsalita. Yan, matuto tayong makinig mga kapatid, hindi lang tayo lang lagi ang nagsasalita, no? Maraming problema sa mag-asawa ang lumalala dahil parehang gustong makinig or marinig. Pero walang gustong makinig. Totoo ba, Love? Yes. Nangyari talaga yan. Ang tunay na pagmamahal ay may pakikinig na may puso. No? Hindi lang para sumagot, kundi para maunawaan. Kapag marunong tayong makinig, pinaramdam natin sa ating asawa na mahalaga ang kanyang damdamin, opinyon, at saloobin. Totoo yan, totoo yan. Yun bang, huwag ka mag-react agad, no? Huwag ka mag-react agad kasi makinig po talaga tayo muna. No, wag yung kanang ay kabalo na ko kabalo na kun sa imong iingon. No, wag ka mag-react agad. Mas maigi na makinig talaga tayo. Alam mo yung bakit mahalaga ang pakikinig, Kuya Jerry, para mas makaunawa ka. Oo. Mas makaintindi ka sa sinasabi niya, sa pinapahiwatig niya sa iyo. Kaya napakahalaga ang pakikinig talaga. Ayan. Yun ang dapat nating gawin sa unang tips, sa pangalawang tips po mga kapatid, na matuto tayong makinig. Hindi lang lagi yung atin ang dapat magpapakinggan. Yes. Learn to give and take. Oh. Kasi minsan no parang, ay naku, ako'y tayong maminaw sa imo, pero pag ikaw, dili ka paminawon sa imong partner, masuko pa. Oo. No, yung ganun, yung ayaw mo makinig sa kanya. Alam mo, saan ka effective. Kumbaga, saan ka, yun bang makakatuto na makinig ka muna. Ikaw muna ang makinig sa kanya. Ayan. Diba? Ang ganda yan, Ate Love. At dito na tayo sa ating pangatlo din. Napaka-importante din to, Ate Love, sa buhay mag-asawa. Magdasal ng magkasama araw-araw. Diba? Bakit kailangan talaga magdasal ng magkasama araw-araw? Dahil alam naman natin na ang panalangin ay hindi lang pampalakas ng loob. Ito ang tali na nagdudugtong sa buhay mag-asawa at sa Diyos. Kapag magkasamang nanalangin, nagkaroon ng kapayapaan. O diba? Yan pala ang epekto, Ate Love. At pag nagkasamang manalangin, pumapasok talaga ang kapayapaan, unawa, at direksyon sa buhay. Kahit simpleng dasal sa umaga bago pumasok o sa gabi bago matulog ay malaking tulong para maipaalaala sa isa't isa na si Lord ang sentro
ng inyong pagsasama. Totoo yan, Kuya Jerry. Napakaganda. Napakahalaga. Kaya nga no, kaya bitong, di ba, every time nga naamoy problema, kan mag-usahay nga, may dapat na itong buhaton. Ang the best nga buhaton ninyo, mga yung magtabot Praise sa and Ginoo. yun. Ampo mo para pag-resolve sa inyong problema. Every time na lalabas kayo, may lakad kayo, may biyahe kayo, no? Bago kayo sasakay sa inyong sasakyan, mag-pray kayo. Yes. For the protection, then sa inyong mga kanya-kanyang trabaho, punta kayo sa mga trabaho nyo, pray kayo. Patulog kayo, mag-pray kayo. Minsan, malilimutan, hindi naman perfecto talaga at talaga inaamin natin. Pero, wag nating kalimutan din tong isa sa mga importante na lagi sentro si God sa ating buhay. Yes, and pray always sa asawa mo. Yun talaga. I-pray over mo palagi, no, ang iyong asawa. And then, yun na nga, no, na mas maganda din na subukan na mag-pray na magkasama kayo. Oo. Kasi, alam mo naman natin, Love, na ang mag-asawang nagdadasal, nagmamahalan, at ang mag-asawang naniwala sa Diyos, hindi basta bumibitiw or bumibitaw. Yes. Kita ni mo na, basta sila, na nag-ampo, ligon yun na sila piminti. Sama sa itong giingon ganina ba? Kung ang imong ugat, lalom, dulot yun di minti sa ilalom. Asan man ta dapat mo kapit? Asan man ta dapat mag-anchor ka nun eh? Yes. Sa atong Panginoon. Yes, totoo. Kung si Kristo ang ginawa nating anchor sa ating buhay, talagang hindi niya tayo iiwan din. Hindi niya tayo papabayaan. Kahit anong unos ng ating buhay, malakas ang mga problema, bagyo, yung mga problema, bagyo, no? Naka-still yapong ka, still stand yapong kailingon man ka man. Naamay mawala, no? Pabali ang mag-isa nga. Sa ba na ato part sa ating kinabuhi, no? Na ay mga famine sa ato ang kinabuhing mag-asawa. Pero ang Ginoo mangitag way saon pag-solve na. Ang ato lang yung buhaton, ngayon tagtabang. Yes, yun talaga. Prayer works and prayer is so powerful. Yes. At dito tayo sa pang-apat. Itong pang-apat na huwag kalimutang magpasalamat at magpatawad. Not only magpasalamat, hindi kalimutang magpatawad. Sabi dito, ang pagpapasalamat or ang papasalamat at pagpatawad ay dalawang bagay na nagpapanatili ng saya, kapayapaan sa relasyon. Madalas tayong nakatuon sa pagkakamali sa isa't isa. Usahay ba sa kinabuhing magtiayon, no, sa buhay mag-asawa, kalimitan talaga or mas madalas na pag mali, diyan tayo nakapokus. Yes. Oo. Yung diyan nga, pero kalimutan nating magpasalamat sa mga mabubuting bagay na ginagawa ng ating asawa, no? At kapag nasaktan, huwag hayaang lumipas ang araw na may tampo o sama ng loob. Ang hindi pagkapatawad ay parang lason sa puso. Dahan-dahan nitong sinisira ang samahan. Kaya kung may tampuhan, unahin mo ang magpatawad. Dahil kapag nagpapatawad ka or nagpatawad ka, ikaw din ang unang napapalaya. Yes, totoo yan. Dapat marunong talaga magpatawad. Mm-mm. And then also, no, marunong magpasalamat din sa iyong partner. Alam mo yung effort, napaka-effort lang. Simple way. Kahit Oo, na yung mga simple effort lang ang ginawa niya. Oo, na yung mga butang na tilab nga wala na to ba, ginabaliwala na to. Then sa iyaha di ay wala niya gi-appreciate. Wala na-appreciate. Oo. Learn to be appreciative. No, totoo yan. Yung mga kahit simple things lang na ginawa mo, and then alam mo yung feeling mo hindi napapansin ng asawa mo, masakit na yun. Oo, di ba? Dili medyo na piminti, no? Or usually di na napansin niya pag sulod nimo, uy, limpyo naman kaayo ang sulod do kwarto, limpyo na, arrange na ang tanan. Say, thank you ha. Tapos kaluto na si Mr. pala. Winda na. Kana siya. Para common ra ba kayo na ginabuhat at ilag na magluto. Kuan. Uy, nakaluto na day ka. Ay, thank you kayo. Kay males ng akong trabaho. Yes. Yung mga maliliit na bagay lang, magpasalamat talaga. And then, kung may mga di pagkakaintindihan, fault ng isa, fault mo man o hindi, always apologize, say sorry, tanggapin.
Kasi hindi talaga nakakatulong ang pride Oo. sa buhay mag-asawa. Wala. Dapat din matuto tayong kanabang nasa imuha ang vocabulary nga sorry Yes, Jud. yes. Sorry, pasensya. Totoo yan kasi may mga tao talaga mahirap magsabi ng sorry. No? Oo. Nakakalungkot yan kasi para sa kanila ang hirap mag-sorry Mm. dahil yan sa pride. Diba? So, yun ang dapat nating tandaan mga kapatid. Yung una, ano lang natin ha, maglaan ng oras sa isa't isa kahit gaano ka busy. Pangalawa, matutong makinig, hindi lang magsalita. Pangatlo, magdasal ng magkasama araw-araw. Pang-apat, huwag kalimutang magpasalamat at magpatawad. Ang ating panglima at tilab ito, Mm. ang higit sa lahat, ilagay si Jesus sa gitna ng inyong pagsasama. Yes. Hmm. Napakahalaga nito, Kuya Jerry. Bakit napaka-importante at tilab? Walang perpektong relasyon. Totoo yan mga kapatid. Pero may perpektong Diyos Yes. na kayang ayusin ang kahit anong sirang puso or mga problema, no? Kapag si Jesus ang nasa gitna, nagiging mas malalim ang pag-unawa. Mas mahaba ang presensya at mas matibay ang pag-ibig. Naday kilainan at tilab, no? May kaibahan. Kaibahan. Oh. Kapag di ay naa si Kristo sa gitna ninyo sa buhay mag-asawa, dali lang mo makapag-pasaylo. Mm-mm. Oh, mahaba ang iyong pasensya. Oh, at matibay ang inyong pag-ibig. Yes. Dahil siya ang nagbibigay ng lakas sa tuwing kayo ay nanghihina. May mga panahon ba tayo nanghihina? Yes, of course. No? At pag-asa sa tuwing kayo ay nadidismaya. May mga panahon talaga na tayo nadidismaya. No? So, dapat si Kristo ang pundasyon ng inyong pagsasama. Kahit gaano kalakas ang bagyo, hindi kayo magigiba. Yes. Naku, kaya napakalaga. Isa din yun kasi sa nagpapatatag, Kuya Jerry, sa ating relationship. Alin naman talaga natin yan na isa sa nagpapatatag talaga si Kristo. No, kung ipasentro talaga natin si Kristo sa ating sa ating pagsasama, napakatatag po ng ating pagsasama. Na kahit anong bagyo, lindol, no, yayanigin ka man, nako, Oo. wa-effect. Oo, di ba? Wala ya po ikaw pulos kung ingon mo nga ay hindi yun kay stable mami when it comes of money. Sige, ini walang problema. No, hindi po kanang dili siya automatic at ilabat. Walang kasiguraduhan. No, dili ta sure kung dakan ti kwarta ay walay problema, no? Ang kwarta dili siya garantiya na magpabilin mong ligon. Yes. Dili ang pinaka-sure, ang pinakamaganda mga kapatid, si Kristo ang gawing sentro ng iyong buhay. Totoo yan. So tandaan natin, hindi perpekto ang relasyon, pero pwedeng maging matatag kung ang may Diyos sa gitna. Yes. Totoo yan. Napakahalaga. No, na yun bang ating buhay mag-asawa, napakahalaga na matatag palagi. Kay di magyud kalikayan ang mga challenge unsa ba usually nga mga pagsubok na dumaraan. Kasagaran, Kuya Jerry, ang financial. No? Yes. Diha gyud matest kung unsa gyud mo kalig-on. Kung dali lang gani ta maapektuhan pagabot sa financial nga bahin, nako, kailangan nating patatagin Oo. ang ating relasyon. Kay naiusahay ba, Kuya Jerry, nga muhinungdan nga mag-away ang mag-asawa, muhinungdan nga magbulag. Madalas or kalimitan. Usually gyud. Usually. No, mahitabo gyud na kay kanabang naamo gudihan no na kasurround ang ato ang new relationship sa kwarta. Yes. So paminsan kung naay ka ng mga financial problem, dali lang kayo mo give up. Yes. Which is napakalungkot talaga. Mm. And isa pod sa kanabitawng makapanghina sa inyong relationship kana pong i-test na ang health. Tinuod na atilab. No, totoo yan. Kanang bitong usa sa inyo magkasakit. Oo. Ay, nako. Malaking pagsubok po yan. Pero Yes. dapat pagtibayin po natin ang ating mga puso. Mm-mm. No? Lagi tayong naka-focus. No? Lalo-lalo na sa ating buhay, relasyon sa buhay mag-asawa. At yun nga, no? Gawin nating sentro si God sa ating buhay. Yes, napakahalaga. Always good i-include si God sa ato ang kuan. Kana bang dili nato himong option nga kana mo give up na dayon kundi pray po muna tayo agad. And then
hingi talaga ng knowledge and wisdom sa Panginoon. Kasi alam natin, no, pag mintras na apat na dris kalibutan na agyud ang mga trials, testing, diligid na maiwasan. So, napakahalaga na maging matatag tayo, no, sa panahon, lalong-lalo na sa panahon ng pagsubok. Kung ang imuamangong pagtuo, no, strong daan. When it comes to your relationship with your partner, strong na gyud ka daan. Strong na inyong relationship po, no? Kaya eto, no, naku, napakahalaga, no? May mga bagay tayong matutunan mga encouragement din, nasa encouragement naman na tayo, Kuya Jerry, sa ating mga listeners, no? Ito yung encouragement ko po sa inyo, no, sa ating mga tagapakinig. Manatiling nakasentro po talaga tayo sa Panginoon. Ang relasyon na may Diyos sa gitna ng sa gitna ay hindi madaling masira, no? Lalong-lalo kapag pareho kayong lumalapit sa Panginoon sa panalangin. No, mas magiging malinaw ang daan kahit sa panahon ng gulo. Pangalawa, mag-usap ng bukas at tapat. Yun ang mahalaga din. Ang di pagkakaunawaan ay hindi kaaway ng pag-ibig, kundi ito'y pagkakataon para mas lumalim ang ugnayan. Kaya matutong makinig, hindi lang magsalita. Yan. Pangatlo, magpatawad at magpakumbaba, kapatid. Yan. Walang perpektong mag-asawa, dapat po nating isipin yan, no? Kapag nasaktan, piliin pa rin ang pagpapatawad kaysa pride. Huwag yung, sakit kayo mo gibuhat sa ako, dili na gyud ko. Diba? So, grabe talaga, hindi talaga siya maganda. Yan. Pang-apat, magtulungan, hindi magturuan. Yun po yun, encouragement ko po yan sa inyo. Magtulungan, hindi magturuan. Sa panahon ng problema, hindi dapat nagtuturo kung sino ang may kasalanan, kundi magtulungan para makabangon. Yes. Para may solusyon ang inyong problema. And lastly, mga ka-family matters, magdasal ng magkasama. Yes. Ang panalangin ay sandigan ng mag-asawa. Kung sabay kayong lumalapit sa Diyos, mas lalong tumitibay ang pag-ibig at tiwala sa isa't isa. Ayan. So mga ka-family matters, napakaganda ng ating napag-usapan ngayon. Ito ay patungkol sa pag-ibig na hindi sumusuko kahit sa gitna ng unos. Pero ngayong sandali ito, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. No? Sabi pa nga yan, no? Dahil sa bawat tahanan, may mga kanya-kanyang kwento ng pag-ibig at katatagan. Baka nga ang inyong karanasan ay nagbibigay inspirasyon sa iba. Kaya i-share nyo sa amin sa pamagitan ng text o message sa ating Family Matters #Wednesday Edition. Yes. I-click nyo lang sa 1116 DXIS, your community radio. Ayan, naku, napakaganda ng ating topic, Kuya Jerry, no, sa umagang ito. Ang bawat relasyon ay sinusubok, pero hindi kailanman iiwan ng Diyos ang mag-asawang nagmamahalan. Naku, kapatid, tandaan mo yan. Nagtitiwala sa Kanya. Kaya mga ka-family matters, huwag kayong bibitiw dahil ang tunay na pag-ibig ay matatag sa panahon ng pagsubok. Ayan. Okay. At dahil dito, Atila, tayo dadako sa ating panalangin. Yan. Aming Diyos na Ama, aming mapagmahal na Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya ng pag-ibig na iyong ibinigay sa bawat mag-asawa. Salamat sa pagkakataong maging katuwang, kaagapay, at kasangga ng isa't isa sa bawat araw ng aming buhay. Panginoon, tulungan mo po kaming laging maglaan ng oras sa isa't isa kahit sa gitna ng pagiging abala. Turuan mo kaming makinig ng may pag-unawa, hindi lang basta magsalita. Naway maging sentro ka sa aming buhay relasyon, sa aming mga plano, pangarap at desisyon. Ipaalala mo sa amin na sa bawat panalangin ng aming sabay na binibigkas, ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan at asa. Itanim mo po sa aming puso ang pagpatawad at pasasalamat upang kahit may tampuhan o pagkukulang, mas piliin naming magpatawad at magmahal gaya ng pagmamahal mo sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, ikaw nawa ang maging pundasyon ng aming pagsasama. Dahil alam namin kung ikaw ang nasa gitna, walang unos o pagsubok na makapagbuwag sa aming ibig.
Itong lahat ay aming pinasalamat at dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, amen and amen. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo at sa ating Facebook page. Maraming salamat din sa ating mga technicians, kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po kami ang inyong lingkod, Ate Love. At Kuya Jerry, Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Happy anniversary, 1116 DXN. Yan. God bless po and bye-bye.